araw ay may dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yon ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapiz sa mensaheng pinamagatang Who Jesus Is. The name of the Lord is majestic, and the ministry of the Lord Jesus Christ is above comprehension. There are many important teachings on who Jesus is. Christianity is founded on the person of Jesus, and Christianity falls or rises on who Jesus is. Napakahalaga na lagi at madagdagan ng pangunawa natin
kung sino nga ba ang Panginoong Jesus. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, who Jesus is, especially according to John. Thank you, Father, that you have sent your Son Jesus into our midst to be our Savior, to be our friend, to be our Lord. We ask you, Lord, to forgive us our sins, cleanse us from all our iniquities. Make us whole, O God. Wash away our sins with the blood of Jesus and make us able to see you, to know you, to understand your truth. Patahimikin niyo po ang aming puso ngayon, Panginoon. Palakasin niyo po ang aming katawan. Patibayin niyo ang aming pananalig at turuan niyo po kami. We ask you, Father, send your Holy Spirit unto us, O God, so that we may comprehend difficult things. Maunawa namin at maabot ang mga matataas na mga karunungan para lalong lumalim ang aming pananalig. Lord, lead us, be the speaker, and as you teach us, may you take care of our loved ones who are not with us right now. Ilayo niyo kami, Panginoon, sa mga tukso, sa mga gawa ng kaaway. Protect us from the works of evil men and evil spirits, and may your peace reign in our hearts. We thank you, Father, in the name of your Son, Jesus our Lord. Amen. Si John the Baptizer is one of the greatest witnesses to who Jesus is. Sa kanya po lubos na nagpakilala ang Panginoong Jesus at ipinakilala kay John ng Diyos Ama sa Langit ang Panginoong Jesus. Higit kanino pa man ang pagpapakilalang ginawa ng Ama sa Langit sa Panginoon kay John. Kay John ipinakilala ay napakalalim at dapat na laging pag-aralan. John 1:19-35 ang ating babasahin ngayon from the Contemporary English Version, and we'll begin with verses 19-23. The Jewish leaders in Jerusalem sent priests and temple helpers to ask John who he was. John answered in the words of the prophet Isaiah, I am only someone shouting in the desert, get the road ready for the Lord. So nakita po natin dito na tuwing merong nagtuturo sa labas ng templo ay naliligalig yung templo at ipinatatanong, sino ka? Anong karapatan mo para magturo? So may mga pangunahin na pinuno ng Jewish community sa Jerusalem ang ipinadala kay John the Baptist. And John quotes Isaiah effectively. He connects his ministry with Old Testament prophecy. Sabi, sino ka? Ako'y isang tinig lamang na sumisigaw mula sa ilang o mula doon sa labas ng lungsod. At ito isang quotation mula sa propetang sa Isaiah. Therefore, kinonek agad ni John the Baptist ang sarili niya, ang kanyang ministry sa otoridad ng Old Testament. And here, effectively, he clarifies his identity and role. Just an usher. Siya lang ang tagapagbukas ng pinto, tagahawan ng daan para doon sa tunay na darating na mahalagang Mesiyas. And effectively, John strengthens whatever he would say about Jesus because he appealed to the authority of the Old Testament. John 1:24 to 27. Some Pharisees, this time another religious group, had also been sent to John. They asked him, why are you baptizing people if you are not the Messiah? John told them, I use water to baptize people, but here with you is someone you don't know. Even though I came first, I am not good enough to untie his sandals. So dalawang partido na ang nagpunta kay John. Magkaiba kasi itong mga taga-templo, magkaiba yung mga Pharisees, iba pa yung mga Sadducees. Nung panahon po ng Panginoong Jesus, ang dami mga religious sects. Marami mga grupo-grupo, kani-kanya ng pagpapagalingan at kani-kanya ng paramihan ng miyembro. Para ngayon din. So pare-parehong nagpadala ng representative dahil sinisiyasat kung sino si John. Because John was becoming very popular, a lot of people were going to him instead of to the usual religious centers and meetings. So here, John introduces the entry of Jesus and sets the tone for Jesus' arrival. High expectations. Sabi, wala po ako, baliwala lang ako. Yung pinaghahawan ko ng daan, yun ang talagang hintayin ninyo dahil yun talaga ang tunay na tunay. Hindi nga ako bagay na magtali ng kanyang sandalyas o magtanggal ng tali nito. So John places Jesus above himself, though he started his ministry much ahead of the Lord Jesus. John 1:29-30. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world.
He is the one I told you about when I said, someone else will come. He is greater than I am because he was alive before I was born. Mga loaded na mga sentences ito. Napakatataas ng mga binitawang salita. Finally, ang nagpakita na dumating na doon sa lugar na pinagbabautismohan ang Panginoon mismo, and John testifies that Jesus is the Lamb of God. Ang Israel po ay may tradisyon ng mga lambs being offered for the forgiveness of sins. Ang kanilang temple sacrifice ay nakasentro sa pag-o-offer ng lamb. Kahit doon sa mga maliliit na dako ng kanilang sambahan, nagdadala ng mga tupa at may mga seremonya. Ang seremonyang ito ay hahawakan nila yung ulo ng tupa na parang inililipat doon yung kasalanan ng buong community. At pag ang tupang ito ay inialay, kinatay, ang dugo nito ay winiwisik sa iba't ibang bahagi ng bahay-sambahan nila, at ito ay pinaniniwalaan at itinuturong naglilinis ng kasalanan ng mga taong inaako nung tupa. Leviticus 4:32-35, offer a lamb as a sacrifice for sin, and your sin will be forgiven. Can you imagine the shift when John says, Jesus is the Lamb of God? Na yung lahat ng mga tupang iniaalay nilong unang panahon, ang katumbas, itong si Jesus na ito na ngayon ay nakatayo sa kanila at kasalamuhan nila araw-araw. Hebrews 9:22, the law says that almost everything must be sprinkled with blood, and no sins can be forgiven unless blood is offered. So without the shedding of blood, there is no forgiveness. And this time, it is the blood of Jesus, the Lamb of God, that is going to be offered. Kaya ang sabi po ng 1 John 1:7, the blood of Jesus washes all our sins away. Tayo kasi, nililingon na lang natin ang mga nakaraan, kaya parang tanggap na natin na Jesus is the Lamb of God, His blood cleanses us from all sin. Pero nung araw, na unang binitawan ni John ng mga salitang ito, kagulat-gulat ang mga claims. Ibig mong sabihin, ang taong ito, siya ang magiging lamb. Di ba ang lamb? Yan ay inaalay, itinitigis ang kanyang dugo para sa paglilinis. So ganyan ba ang mangyayari sa Jesus na ito? At sino naman siya para akuin niya ang kasalanan ng sanlibutan at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay linisin ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. Napakalaking ideya itong binubuksan ni John. That Jesus is God's Lamb. That Jesus is God's sacrifice for the forgiveness of sins. Basta given na yon, mga kapatid, na yung kasalanan, kailangan may sacrifice para mapatawad. At kailangan dugo ang sakripisyo. 1 Corinthians 5:7, our Passover lamb is Christ who has already been sacrificed. Gugunitain natin na nung unang panahon, na nung sila Moses ay papalayain ng Diyos mula sa Ehipto, ay meron munang dadaan na kamatayan para sa lahat ng mga panganay na anak ng buong Ehipto. Bawat bahay ay dadaanan ng espiritu ng kamatayan. At ang mga Israelita ay tinuruan ng Diyos na magkatay ng hayop at pahiran ng dugo ang mga pintuan nila. Yung dalawang posting nakatayo at yung isang nakahigang gano'n na pinagpapatungan ng dingding, pinagpapahiran ng dugo. At pagdaan nung anghel ng kamatayan, pag nakita niya yung dugo, lalampasan niya yung pinto na yon. It will be passed over. At alam natin na ang dugo ni Kristo ay natigis din sa krus, vertical at saka horizontal wood. Ganon din yung sa pintuan na vertical at saka horizontal. Yung imagery is so precise. So makikita natin yung post and lintel sa architecture nila, yun naman yung naging X and Y coordinates ng cross. At parehong pinahiran ng dugo. At pag may pahid ng dugo, napapawalang bisa ang kamatayan, naliligtas yung mga nasa likod ng dugo na yon. At sinasabi ng 1 Corinthians 5:7, si Jesus yun, ang dugo ni Jesus, ang Passover blood. Na pagka ikaw ay nalinis ng dugong ito, hindi ka tatabla nung kamatayan na espiritual, bagamat noong panahon sa Egypt ay isang physical na kamatayan ang ipinakitang halimbawa. 1 Peter 1:18-19, you were rescued from the useless way of life. You were rescued by the precious blood of Christ, that spotless and innocent lamb.
Dahil dapat yung mga tupa natin kinakatay nung araw ay malinis, walang dumi, walang bahid, walang sakit, perfect. At si Jesus naman, sa kanyang buhay na walang kasalanan, was the perfect lamb that was offered for the sins of many. Hebrews 9:11-14. But Christ did not enter by means of the blood of goats and calves, but by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Ikinokompara si Jesus sa mga high priest nung araw. Napapasok sila sa loob ng templo, doon sa Holy of Holies, dala-dala nila yung dugo nung tupa na inialay. Pero sabi dito, si Jesus hindi lang doon sa templo pumasok, umakyat siya sa langit. At hindi lang dugo ng mga tupa ang dala niya, sarili niyang dugo. Yun ang ipinanghugas niya sa kasalanan ng mga tao. Kaya naman walang duda na ang lahat ng tao ay may kaligtasan dahil walang hangganan ang kapangyarihan ng dugo ni Kristo para magligtas. The sacrifice of Jesus is complete and perfect to save all men from all sins. Sapat. Dahil hindi lang dugo ng tupa, dugo niya mismo. At dahil doon, ang sakripisyo na dati ginagawa lang na ginagamit ay tupa para sa mga Israelites, ngayon dahil si Jesus ng anak ng Diyos ang namatay at nagtigis ng kanyang dugo, ito hindi lang para sa Israelites, para sa lahat ng tao. At hindi lang sa panahon niya, pati sa mga panahon bago siya isinilang at sa mga panahon matapos siya bumalik sa langit. Because Christ is eternal. At yan ay ipinakadiin-diin ni John yung timing. Sabi niya, He was alive before I was born. There was an emphasis on the eternal quality of Jesus Christ. Alam naman natin unang ipinanganak si John, mas matanda siya ng 6 na buwan kaysa kay Jesus, physically. Pero sabi ni John, dati na siya, nandyan na siya bago pa man ako isilang. At sa John 8:58, sabi ng Panginoon, I tell you for certain that even before Abraham was, I was, and I am. Hindi nga lang bago sinilang si John, bago pa si Abraham na kanununuan nila, nandun na daw siya. Sabi niya, I was and I am. Yung I am naman yung ginamit niyang pangalan kay Moses. Sabi ni Moses, ano pong pangalan niyo? I am. Basta, ako ay ako. Binibigyan ng diin that Jesus is timeless and eternal, meaning to say that His work is good for all time, anytime. John 1:32-34, I was there sa pagpapatuloy ni John, and so the Spirit come down on him like a dove from heaven. So una dumating representative ng temple, then yung representative ng Pharisees, and then dumating ang Panginoong Jesus, at ngayon naman ang Espiritu Santo. Parang prosesyon ng mga personalities. I was there, and so the Spirit come down on him like a dove from heaven. And the Spirit stayed on him. Before this, I didn't know who he was, but the one who sent me to baptize with water had told me, you will see the Spirit come down and stay on someone. Then you will know that he is the one who will baptize with the Holy Spirit. I saw this happen, and I tell you that he is the Son of God. Si John kasi ang taas ng credibility. Pinaniniwalaan talaga siya, ano man ang sabihin niya. At ang buhay niya, walang bahid, walang maipinta sa mga tao. At ngayon, nagbabautismo siya para manumbalik ang mga tao sa Diyos. Sabi niya, ako nagpapatotoo sa inyo, itong Jesus na ito, yan ang anak ng Diyos. Hindi yan basta tulad lang natin, bagamat mukhang katulad natin sa ibang aspeto ng kanyang pagkatao. Pero hindi lang yan tao, bago pa ako isinilang, nandyan na siya. At sabi ng Panginoon, bago pa nga si Abraham isilang, nandun na rin ako. At hindi mawawala ang halaga ng kanyang ginawa kahit dumating at lumipas ang panahon. At sa katunayan, sabi ni Juan, bumaba sa kanya ang Espiritu, ang banal na Espiritu at nanahan sa kanya. Sa katunayan, alam nating nadinig pa nga ni Juan ang tinig ng Ama sa langit na sinasabi at pinatototohanan ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Lahat na lang nagsama-sama para patunayan kung sino si Jesus. So John testifies that Jesus is the Son of God. Napakaraming kahulugan mga kapatid ng Son of God.
And the least of that, for you to think, is the biological meaning of it. Siyempre, hindi yon. Hindi naman biological son. Napakatalinghaga at napakahalaga. It could mean that Jesus is the element of God. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So kung ano si Jesus, yun ang Diyos Ama. Walang pinagkaiba. Kaya lang nagsuot ng lupang katawan. Jesus is the thought of God. Yun ding word, thought yun eh. The Word became flesh. Yung hindi nakikita, hindi nahihipo, nagkaroon ng katawang lupa, pwede mo nang makita, pwede mo nang mahipo. Yun si Jesus. Pero siya ay buong-buong Diyos at siya ay nagkatawang tao. That a Son of God is the executor of God's will. Di ba yan ang ibig sabihin ng Son? Tagasunod sa kagustuhan ng Ama. And a Son, Jesus, is the expression of God or Godness ng pagiging Diyos. Colossians 2:9, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, or God lives fully in Christ according to the contemporary English version. The New International Version says, for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. Yung buong-buong Diyos sa langit na Ama ay nagkatawang tao at ang himala na natili ang Ama sa langit habang merong second person of this one and the same God, meaning Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world, God loved the world, the people of this world so much, that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him will have eternal life and never really die. So as Son of God, Jesus is the perfect revelation of the Father to the human race. Now, John prophesies, sabi niya, tulad ko, makikilala niyo rin si Jesus. At yan din ang malalaman nyo tungkol sa Kanya. End of the short episode. Pero anong kahulugan yan sa atin, mga kapatid? Ano pong kahulugan sa inyo na si Jesus ay anak ng Diyos? Timeless, spaceless, eternal. What it means that Jesus is timeless and eternal is that the efficacy of His sacrifice works all the time. Tumatalab ang kanyang ministry sa lahat ng panahon. Walang una, walang huli. Lahat ng gustong talaban nito ay tatablan naman nito. And what does it mean that Jesus, God's Lamb, takes away the sin of the world? This is even more relevant and useful. Anong kahulugan na siya ay kordero ng Diyos o tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Tulad ng sinabi sa John 1:29 at ating sariwain, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Note, mga kapatid, sin, not sins. Who take away the sin of the world. At mamaya tatalakayin natin kung bakit singular yan at hindi plural form. Though His perfect sacrifice, and through it, Jesus did not take away individual, isolatable sins. Hindi inako ng Panginoon ng isa-isa, kapra-kapraso, kanya-kanyang kasalanan, but He took away sin as a whole, pakyaw. He took away the offense of sin. Hindi lang pinili itong kasalanan na ito, itong kasalanan na yun, yung kasalanan ni ganyan, yung kasalanan na ganitong tao. No. Kasalanan as a whole, yun ang kinuha ng Panginoon. Buong buo. So there is no sin you can commit that is beyond redemption. There is no sin you can commit that can make God stop loving you because Jesus took away the sin of the world. Hindi lang hiwa-hiwalay na kanya-kanya, buong-buong kasalanan as a whole, nilinis, tinanggal, kinuha ng Panginoon. Saan niya dinala? Dinala niya sa katawan niya. Kaya yung katawan niya ay pinatay, ang dugo niya ay tinigis, dala ng katawan niya ang kasalanan ng lahat nung nangyari yon. Kung kaya no ang katawan niya ay bumangon mula sa kamatayan,
natalo ng kanyang sakripisyo ang kapangyarihan ng kasalanan. Perfect work. Therefore, no one is unsavable. Why? Because Jesus took away sin. Not only sins ni ganon, sins ni ganyan, kundi collectively sin. Romans 5:8, but God showed how much He loved us by having Christ die for us, even though we were sinful. Kailan daw ba namatay ang Panginoong Hesus para sa atin? E di nung makasalanan pa tayo, nung hindi pa tayo napapatawad, nung hindi pa tayo tumatanggap sa Kanya, hindi pa natin siya kinikilala, nung pa man namatay na siya para sa atin. Sabi ng King James Version, while we were yet sinners, Christ died for us. Anong kahulugan nun? Eh kung nung hindi ka pa believer, hindi ka pa saved, noon namatay si Jesus para sa iyo, noon Kanya minahal, ngayon pa kayang believer ka na at saved ka na, ngayon ka pa niya hindi mahalin kahit paminsan-minsan ay nagkakamali ka at nagkukulang. So ang dapat na nagiging epekto sa atin itong kahulugan na siya ang kordero ng Diyos, He is the Lamb of God, mas lalo kang secure. Hindi yung tinanggap mo na ang Panginoon, nanalig ka na, tapos nagkakasala ka, nagkukulang ka dahil ikay tao, nagdududa ka na naman kung ligtas ka, pupunta ka na naman ba sa impyerno? At meron naman talaga mga teacher at mga grupong walang ididikdik sa utak mo kundi tuwing nagkakamali ka, to hell ka na naman, hindi ka naman tatahimik, hindi ka naman mapapakali. Parang nasa sayo at nakasalalay sa performance mo ang iyong salvation, eh di pagka ganun, hindi perfect yung sacrifice. Hindi siya Savior ko, Savior lang. Niligtas kami sa ni Jesus, and then after you receive it, i-maintain mo, ikaw na ngayon ang Savior ng sarili mo. It goes against the very fabric of Jesus being the perfect Lamb of God. 1 Corinthians 6:11, some of you used to be like that, meaning sinful. But now the name of our Lord Jesus Christ and the power of God's Spirit have washed you and made you holy and acceptable to God. Past tense na. Sabi ganyan kayo nung araw, marami rin kayong mga kasalanan tulad ng iba, pero nahugasan na kayo ng dugo ni Kristo. Naging ganap na kayo, ginawa na kayong banal, at ginawa na kayong katanggap-tanggap sa Diyos, at wala nang bawian yun. Kung nung araw na hindi mo pa tinatanggap si Jesus, namatay siya para sa iyo, ngayon pang tinanggap mo na siya, ngayon ka pa niya bitawan? Ngayon ka pa kaya mahadlangan, at ngayon pa kaya mahadlangan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Eh kung nung araw nga, hindi ka pa kaibigan ni Jesus, namatay siya para sa iyo, eh ngayon nakipagkaibigan ka, tinanggap mo ang kanyang pagliligtas, di lalo ka na niyang mahal ngayon. Believers should stop being afraid of sin and hell. Hindi natin sinabing huwag ka nang matakot sa kasalanan, therefore magkasala ka na. Pero ibig sabihin lang, pumayapa ka, wala kang pwedeng gawin na pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Sa katunayan, kaya ka naman nalapit sa Diyos, hindi naman ikaw ang pinili. Sabi ni Lord, you did not choose me, but I chose you. Hindi niyo naman inisip na ako'y mamatay para sa inyo. Ang Ama sa Langit ang nag-isip niyan. Hindi niyo naman ako hinimok na pumunta sa krus at mamatay para sa inyo. Ako nagkusang gawin yun. So, nasa kamay ko yan, wala sa kamay niyo. At kung inililigtas ka ng Panginoon, ang kaligtasan para sa iyo ay sapat. Kaya ayaw mo, kay hindi, sapat yun. Kasi hindi nakasalalay sa iyo ang lordship ng Panginoon. Sa kanyang sarili yon nakasalalay. 1 John 2:1-2. My children, I am writing this so that you won't sin. But if you do sin, Jesus Christ always does the right thing, and He will speak to the Father for us. Christ is the sacrifice that takes away our sins and the sins of the world's people. Sabi niya, hindi ko ipinapaliwanag sa inyo ang kaligtasan at hindi ko ipinapakadiin-diin ang perfection ng kaligtasan para kayo turuan o konsentihing magkasala. Simusulat ako sa inyo, sabi sa 1 John, para nga huwag kayong gumawa ng kasalanan. Pero kung sa paminsan-minsan na naigang inyong pagiging tao at nagkasala kayo, meron tayong taga-ayos ng ating kaso. Ang Panginoong Hesus na nakaupo sa kanan ng Diyos Ama ay laging nakikiusap para sa atin. At ipinapaalala niya sa lahat na binayaran na niya ang lahat ng kasalanan nating nagawa, ginagawa at gagawin paman.
Marami po mga theologians, ayaw nila itong ituro dahil baka daw yung mga tao ay umabuso at magkasala. Ay, ligtas na pala ako, perfect pala ang kaligtasan sa Panginoon. Huwag nating tawaran yung pagmamahal ng tao rin sa Diyos na hindi naman hindi ka paparusahan, hindi ka na nga magkakasala at sasamantalahin mo na yon. Sapagkat meron namang bunga yan sa buhay na ito. Hindi ka mapaparusahan dun sa kabilang buhay. Pero dito, nagkakasala ka, natural may bunga yan because whatever you plant, you will reap, you will harvest. Pero ang mahalaga, ma-appreciate natin yung perfection of the Lord's sacrifice on the cross. Hindi yung pinagmumukha nating baliwala yun pag hindi natin tinulungan siyang i-maintain sa buhay natin. Tagapagligtas mo si Jesus, tinanggap mo na siyang Panginoon, hindi mo na pwedeng bawiin yun dahil ibinigay mo na sa Kanya yung lordship of your life. So now, whether you like it or not, He is your Lord. Kaya lang, kung hindi ka umaarte at kumikilos sa parang Lord mo siya, may magiging masamang bunga sa buhay mo dito sa lupa, pero hindi doon sa walang hanggan. So sabi ng verse 1, napakahalaga nitong 1 John 2:1-2 dahil dalawang words sa Greek ang ginamit para sa kasalanan. Verse 1, sabi niya, I am writing so that you won't sin. Yung sin dito comes from the Greek hamartano, which is to miss the mark. Huwag maging perfect. Huwag mong tamaan yung bullseye. Yun yung to miss the mark. Kaya sa Laguna, pagka may binabato kang prutas, hindi tumama, sabi, ay, sala. Sala ka, nagkasala ka. Mali ang sagot mo, sabi, ay, sala. Ibig sabihin, hindi mo na-hit. That is what sin means, to miss the mark. To miss being perfect. No? So, yan yung unang gamit. I am writing this so that you won't sin, so that you won't miss being perfect, so that you will not commit an error. Pero sa verse 2, Christ take away our sins, the word is the Greek hamartia, meaning offense. Meaning, nagalit mo, nasaktan mo ang Diyos. So magkaiba yung hindi ka naging perfect, sin yun, iba naman yung sin na nagalit ang Diyos. Dati, bago si Jesus namatay para sa ating kasalanan at tinanggap natin siyang Panginoon at tagapagligtas, when we sin or miss the mark, we sin, meaning we offend God, sabay. Pero dahil kay Kristo, ang mga tinubos ng kanyang dugo at iniligtas niya, may sin, miss the mark, but that sin will not offend God. Why? Because all of the offense against sin was already paid for by Christ. Namnamin nyo yan. Pagkakaibang ibig sabihin ng pagkakasala. So, halimbawa, nagkasala kayo sa magulang nyo, hindi nyo na ba siya magulang? Magulang pa rin. In a greater way, ganun ang Ama natin sa langit. Na pag tayo'y ligtas na sa Panginoon, nagkakasala man tayo, we miss the mark, but we no longer offend God because the offense has been paid for in the cross. Bihira na gusto ng mga leaders itinuturo dahil nga ina-underestimate nila yung pag-ibig ng mga tao sa Diyos. Iniisip nila, pag nalaman niya ng mga tao, abusuhin. But true love for God will make us want to be holy because God is holy. And true love for God and true Christianity means you don't like to sin, but because you are in your human body, once in a while you miss the mark. But the idea is not to be afraid of eternal punishment because you miss the mark, but you don't offend God. It is charged to Jesus. Pag hindi mo yan itinuro ng ganap, lumiliit yung halaga ng ginawa ni Kristo para sa ating buhay. And this is what it means that Christ's perfect sacrifice takes away the power of sin. What? The power to condemn you. The power to drive you away from God. So while it is possible to sin, meaning hamartano, to miss the mark, it is impossible to sin, hamartia, to offend God to the point of losing your salvation or losing God's love and grace. So God, in effect, says through Jesus, you may sin, miss the mark, but you cannot sin to the point of offending me. Dahil lahat ng ngit-ngit at galit ng Diyos sa kasalanan, ibinunton na kay Jesus. Nung namatay si Jesus, sabi niya, it is finished, tapos na ang pagbabayad ng kasalanan. So a Christian must feel secure, thankful, grateful,
na pati yung imperfection niya na mangyayari pa, sinagot na rin ni Kristo. Inako na niya sa krus. That's why the sacrifice was perfect. At ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng tao sa Diyos, dapat walang puwang yung takot. Di ba, pag mahal mo ang tatay mo, mahal ka ng tatay mo, hindi ka naman takot sa kanya. Baka may pitagan ka, may respeto, pero hindi naman takot. Kasi alam mong mahal ka, kaya iba naman yung takot na takot. Kaya yung takot sa Diyos, yung banal na takot, dahil alam mong mahal ka ng Diyos. Galang, pitagan. 1 John 4:18, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So kung natatakot ka pa rin sa Diyos, sa paparusahan ka, hindi mo pa nauunawa ang pag-ibig sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya laging panakot ang Diyos, magagalit ang Diyos, magagalit ang Diyos. Bakit hindi natin disiplinahin ang mga bata na magagalit ako anak pag ginawa mo yan? Diyos ang sinasangkalan, takot tuloy sa Diyos. Yung iba pang, ayan si pastor. Panakot yung pastor, parang momo. Pag maingay yung mga bata, ayan si pastor. Hindi nyo ba kayang disiplinahin ng mga bata sa sarili nyong authority? Sasangkalan pa kayo ng iba? Tatakutin nyo tuloy? Ganyan din ang ginagawa ng mga relihiyoso, ipinapanakot ang Diyos. Sasabihin ng Diyos, uy, hindi ako galit ha. Mahal ko yan kahit nagkakasala yan. At lahat ng galit ko, na-satisfy na ni Jesus, naibunto na sa Kanya, kaya love na lang ang natitira sa akin para sa tao na yan. Na dapat namang maging dahilan para lahat tayo magpakabanal, magpakatuwid sa pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ni Jesus. No person in his right mind will abuse that, and we should never underestimate the spirituality of people na hindi ipanakot sa kanila ang Diyos. What does it mean that Jesus is a sacrificial Lamb of God? Ano-ano pa? Kasi sabi nga sa John 1:29, here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. That believers will no longer be punished for their sins. As we have repeatedly said, because Jesus took the punishment upon Himself. He took the offense of sin. Kaya pag sinasabing, you will no longer sin, akala ng iba, hoy, Christian ka na, you will no longer sin. Hindi ka na magiging imperfect, you will never miss the mark. No, that's not what it means. It means you can no longer offend God. Kasi iba unrealistic because a Christian daw does not sin. If you are in Christ, you don't sin anymore. It's true. Kaya lang mali yung inaata silang meaning. Na hindi ka na magkakasala. Alam mo na magkakasala ka, nagkukulang ka pa rin. So ano yung you will not sin? You will not sin to the point of offending God. Dalawang Greek words, dapat unawain yun. Hindi ka na pwedeng may magawa na maglalayo pa sa iyo sa Diyos. Baka mapitik ka, mapalo ka dyan, pero hindi ka malalayo. Hindi ka nahihiwalay. No height nor depth, no angels nor demons will separate you from the love of God through Christ. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang Who Jesus is. Ang inyo pong narinig ay ang unang bahagi. Ang ikalawang bahagi ay maririnig sa susunod na pagsasahimpapawid ng programang Day by Day. Ipinapaalam po sa lahat na mayroon din po tayong worship service na ginaganap sa Global City, Taguig. Sa 7th floor Function Hall, Lux Residences, 28th Street, corner 4th Avenue, Fort Bonifacio, Global City, Taguig. Ito po ay tuwing linggo ng hapon. Alas 3 hanggang alas 4 ang Youth Fellowship, alas 4 hanggang alas 5 ang Bible Study para sa mga adults, at alas 5 hanggang alas 7 naman ang worship service. Kasabay po nito ang Children's Sunday School. Sa mga malapit po dito sa area, patuloy po kayong inaanyayahang dumalo at makibahagi sa Day by Day the 4th. Para sa iba pang detalye, tumawag sa Day by Day Christian Ministries sa 551-4411.
oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.